Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Kamusta po ang lahat? Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng ating bansa, o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin agad mga tambay. Ito po. Nakakalungkot po ito para po sa dating OWA, mga tama, administrator na si Arnel Ignacio, mga tama. Siya po ay sinibak po yata o tinanggal ng Pangulo dahil po daw sangkot daw po yata siya sa korupsyon na 1.4 billion pesos itong si Arnel Ignacio, mga tambay. Kaya po ito po usap-usapan po ito, mga tambay, sa social media at sa mainstream media, mga tambay, ang pagsibak po kay Arnel Ignacio ng COA, mga tambay. Pakinggan po natin ang kumakalat na balita at komentuhan po natin mga tambay. Ito po, umpisahan po natin. Iniimbestigahan ng Department of Migrant Workers ang maanumalya umanong pagbili ng lupang may halagang 1.4 billion pesos ng Overseas Workers Welfare Administration noong isang taon sa ilalim ni dating Administrator Arnel Ignacio. Ito'y kahit walang pahintulot ng kanilang board. Ayon kay bagong talagang OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, gagamitin umano ang lupa para pagtayuan ng halfway house o ng dormitoryo para sa mga OFW. Isa sa ilalim na nila Kaunan sa audit ang naturang transaksyon. Tiniyak naman niyang hindi nagalaw ang trust fund ng mga OFW para rito. Nagulat naman si Ignacio sa aligasyon laban sa kanya. Anya, sasagutin na lang niya ito sa tamang pagkakataon. Bukod sa isyu ng hindi otorisadong pagbili ng lupa, pinagtutuunan din ng pansin ngayon ni Kaunan ang pagsugpo sa illegal recruitment ng mga Pinoy para sa mga scam hubs abroad. Yan po mga tambay, ang issue po. Talagang napakalaking pera po ito. 1.4 billion daw po sa pagbili po ng lupa, mga tambay, ng sinasabing dating OWA administrator na si Arnel Ignacio, mga tambay. Ito po ay perang gobyerno po ito eh. Komento ko po rito mga tambay. Hindi po magagawa ng isang Arnel na dating administrator nang wala po itong approval. Mahirap po kasi nga maglabas ng pera. May mga bidding po yan eh. Di ba? At talagang yan po, bago po i-release yung mga pera na yan, talagang sigurado po yan, mga kababayan. At hindi po kakayanin ng isang Arnel Ignacio lang po yan, yung mga transaksyon na ganyan sa gobyerno. At siya po isang administrator. Marami po yan. Hindi po isang tao lang pipirma yan para mabili yung lupa na yan na sinasabing 1.4 billion. Alam naman po natin ang mga transaksyon sa gobyerno. Maraming pasikot-sikot dyan. Maraming po kailangan dyan. Kailangan po mga papeles, mga dokumento. Di po ba? Hindi po instant yan. Hindi po katulad ng Kongreso pag nag-release ng pera. Talaga pong puro priority po yata sa kanila. Di po ba? Kaya dito sa komento po natin, mukha po yatang na politika, mga kabayan. At sa tingin ko po, bilang komento ko naman po, kaya-kaya po sagutin ito ni Arnel Ignacio sa tamang proper forum po, sa tamang proseso po. May proseso po ng batas at iimbestigahan naman po yan. Sa tingin ko naman po, komento ko po mga tambay, na politika. Dahil alam naman po natin si OWA Arnel Ignacio, ang dating administrator po ng OWA na si Arnel Ignacio, ay appointee po ito. Panahon pa po ito ni dating Pangulong Duterte. At napakasipag po magtrabaho nito. At ito po ay napakagaling magtrabaho bilang administrator po ng OWA. Di po ba? At talaga pong maraming natutuwa po at nasisiyahan ng ating mga kababayan dyan kay Arnel Ignacio. Di po ba? At syempre po yung sinasabi, hindi naman po nagalaw yung pera ng OWA. Yung pera po ng mga OFW ay hindi po nagalaw, mga kababayan. Kaya po yan, pinondohan po yan ng gobyerno. May pondo po yan. Yung halimbawa yung lupa na sinasabing 1.4 billion na issue ng korupsyon. At hindi naman po nagalaw ang pera po ng mga OFW natin, mga unang OWA. Di po ba? Kaya dito mga tambay, ganun po talaga eh. Pagka po yata gusto nang tanggalin ng isang opisyales katulad ng Arnel Ignacio, tinatamnan yata ng gobyerno ng mga issue na ikasisira. Dahil naranasan po natin yan eh. Nakita po natin yan. Kung paano nila tinanggal si DJ Bantag. Di ba? Sa Muntinlupa.
Ano po tinamnan nila ron? Di ba? Pinagtatamnan nila ng mga issue. Di ba? Ano tinanim nila ron? Yung pagtsugi kay Percy Lapid. Di po ba? Napakarami pong, pagka gusto nilang palitan at talagang nagtatrabaho ng matino itong mga opisyalis na ito, lalong-lalo yung mga appointee ni dating Pangulong Duterte. Pagka meron yata silang gusto na ilagay at talagang hindi po nila yung mahihirapan silang tanggalin dahil magaling ang performance. Pagka kasi magaling ang performance ng mga opisyalis ng gobyerno, di po ba napakahirap mong tanggalin dahil wala po silang nilalabag at wala silang pagkakamali sa trabaho nila. Kaya nga tumagal yan eh. Di po ba? Magmula nung kay dating Pangulong Duterte hanggang sa panahon ng binagoong ang Pilipinas, nakatatlong taon pa siya. Walang mga issue na lumabas dyan. Bakit ngayon? Bigla-bigla. Di po ba? Tapos biglang napalitan. Tapos ngayon, tinamnan ng issue ng korupsyon. At yan ay pinag-uusapan na po yan. Lalo-lalo po ng USEC. Di ba? Ng USEC na si Claire Castro na sinasabi ng Vice President na pinsang buo daw po nung convicted ng child abuse na si Franz Castro. Di po ba mga kabayan? Kaya dito po, ang nangyari po rito, tingin ko komento ko po, masyado po yatang napolitika si Arnel Ignacio. Mukha yatang natamnan ng issue ng korupsyon katulad yata na nangyari kay DJ Bantag na tinamnan po ng issue yata ng kay Percy Lapid at yung sinasabing mga protector daw po ng mga pulburon sa Muntinlupa. At ang pinakamalaki po nakita nating comparison dyan, ano po? Yung ginagawa po nila sa Vice President na pagtatanim po ng mga corruption at issue. Di po ba? Di nyo ba napapasin? Lahat halos ng sumusuporta sa pamilya Duterte ay nakikita po natin kung paano po yata nila pabagsakin lahat, lalo kung nagtatrabaho yata ng tama sa gobyerno. Hindi kaya? Napakahirap po palang magtrabaho ng tama. Magtrabaho ka ng tama, maglingkod ka ng mabuti, maglingkod ka ng maayos sa gobyerno. Pagka meron po palang ganitong klaseng gobyerno, mukha yatang hindi nila nagugustuhan pag nagtatrabaho ka yata ng tama. Hindi kaya? Mas gusto yata nila yung mga nagtatrabaho na maraming issue ng korupsyon. Katulad po ng institusyon ng Senado at Kamara. At mismo po, ang gobyerno ng binagoong ang Pilipinas. Mga walang investigasyon po ito eh. 3 taong walang investigasyon sa issue ng isang damukal na korupsyon. Issue na walang investigasyon, mga issue. No, lalo na ang PhilHealth, di ba? Walang investigasyon diyan. Buti pa Supreme Court nagsalita riyan. Yung 2025 national budget, walang mga investigasyon diyan. Di po ba? Buti na lang po na nadadala ang usapin sa Korte Suprema. Kung hindi, kung sila ang aasahan mo mag-imbestiga katulad ng Kongreso at Senado, wala. Nada. Wala. Mukha yatang mga magkakampi yata sila. Di kaya? Kaya po dito mga tambay, yan po ang nakita natin. Yan po nakita ko. Komento ko po. Naging pattern. Pagpapabagsak na politika yata. Demolition job yata ito. Katulad na nangyayari sa pamilya Duterte, ang nangyari po kay Arnel Ignacio. Ano po sa tingin nyo mga kabayan? May katotohanan po ba? Yung pattern kay Bantag, kay Tebes, kay Kibuloy, kay Roque, sa mga vlogger, sa dating Pangulong Duterte na naipatapon sa The Hague, sa Netherlands, at kay Vice President, at ngayon po kay Bato, kay Bongo, marami pa pong issue yan. ICC naman nila dinadala. Hindi po ba iisa ang pattern pag nagtatrabaho ka ng matino? Iisa ang pattern ng pagpapabagsak. Puro may tanim. May tinatanim yata. Unbelievable. Di po ba? Nakakalungkot lang po. At nakakalungkot din po para kay Arnel Ignacio na nagtrabaho siya ng maayos. Mga kabayan, tapos biglang ganito po. Mukhang masisira ang kanyang pangalan dahil po sa meron yata tayong pamahalaan na hindi sana yata ang mga lingkod bayan ay nagtatrabaho ng tama. Hindi yata sila masaya sa ganyan. Hindi kaya. Mas masaya yata sila doon sa maraming issue ng korupsyon. Mas natutuwa yata sila riyan. Hindi kaya. Nagtatanong lang si Kamanong. Nakakalungkot po mga kabayan.
At sana po, sa nakikita naman po natin, mukhang kaya naman pong lusutan at kaya po ipaliwanag ni Arnel Ignacio ang lahat po ng mga issue na yan, lalo-lalo sa pagbili ng lupa. Nagagamitin naman po sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan. At yung sinasabi ko nga po, hindi kakayanin na isang Arnel Ignacio na solohin niya yan, na yung kanyang approval ay napaka makapangyarihan. Marami po yan, mga tambay. Marami po yan. Hindi po kaya ng isang tao lang yan para mag-release ka ng napakalaking pera na hindi po bababa sa bilyon. Di po ba, mga kabayan? Gobyerno pa, mga tambay. Makakuha ka nga lang ng pera dyan. Napakarami mo pagdadaanan, mga kababayan. Napakarami. Dadaan ka sa butas ng karayom bago mag-release ng pera ang gobyerno, mga tambay. Pero pagka mga politiko na ang magre-release, ay sandali lang po, mga politiko. Kaya-kaya po nilang gawa ng paraan yata yan. Di po ba? Maraming salamat po, mga tambay, sa gusto po ng ating tambayang makabayan. Thank you po sa ating mga tagapakinig o tagapanood at sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. Thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya, tulong sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe at si Teodorico Erguisa Jr. at si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley. Maraming salamat po sa mga biyaya po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po, mga kababayan. At thank you rin po sa gusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At yung panalangin po natin, mga tambay, panalangin po natin at dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte at Vice President, na maingatan po sila. At thank you po, mga tambay. At tayo rin po, mag-iingat po, mga tambay. Doble ingat po at samahan po natin ang dasal na tayo po maingatan sa araw-araw po nating paggawa, mga kabayan. Doble ingat po. Maraming salamat po sa muli po, mga tambay. Sa ulitin po, huwag po sana kayo magsasawa sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Bye-bye!